The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sino po sa atin ang nakakatlong araw na? Taas po ang kamay. Sino po ang ikalawang araw? Sino po ang unang araw? Yan, salamat po. Ngayon po, pakikapa nga po ang inyong mga bulsa. Pakikapa po bulsa ninyo. Pagkatapos po, yung kapain ng bulsa, tumingin po kayo sa katabi nyo at sabihin ito, kapatid, pinagpapala ako dahil bibigyan mo ako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa akin, pag kinapa ang bulsa, laging wala. Laging wala ang sagot natin. Pero kung kilala po natin ang Diyos, lagi po siyang magbibigay sa atin kahit tayo ay walang-wala. Amen. Kaya nga po, sa gabing ito, narinig po natin ang Ebanghelyo tungkol kay San Jose. Kung papaanong si San Jose ay nagkaroon ng pagkakataon upang pangatawanan niya ang pagiging tatay ng anak na si Jesus. At ang narinig natin kung papaanong ipinanganak po ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba ang kahulugan ng pangalang Jose o Joseph? Ang kahulugan nito ay Joseph means He will add or God will add. Ibig sabihin, kung ang bulsa mo ay wala at nananalig ka sa Diyos tulad ni Saint Joseph, magbibigay siya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga ang salitang Jose, ang kahulugan nito ay God will add. Siya yung protector at siya po yung faithful sa Diyos. J, ang kahulugan niya ay joy of the Father. Sa panahon po natin ngayon, pagka po ang boyfriend mo o girlfriend mo, malapit na kayong ikasal, tapos sinabi po sa iyo nung yung mapapangasawa, buntis ako. Ano po ang gagawin ninyo? Palagay ko po, hihiwalayan natin. Na wala kang asawa, alam niyo po ang parusa. Ang parusa po ay pwede pong igapos, itali, at babatuhin po hanggang mamatay. Pero si Joseph, dahil siya'y masaya sa pagtanggap na siya'y magiging tatay ng anak ng Diyos sa isang sinabi ng anghel, kaya ang kasayahan ay gayon na lamang. At nawa, tulad ni Joseph, tayo rin ay maging masaya. Masaya po ba kayo? Sabihin nyo nga po sa tabi nyo, kapatid, gumising ka kasi tulog ka na. Kung masaya tayo, tulad ni Saint Joseph, matatanggap natin ang biyaya ng Diyos. Kaya yung joy, paano nagpapasaya sa atin? Si Jesus. Kung ang kasayahan natin ngayon ay nagmumula lang sa kasayahan na binibigay ng mundo, binibigay ng mga bagay na isinusuot natin, mga gadget, ang kasayahan ito'y lilipas lamang o ang yaman. Ngunit kung ang kasayahan, tulad ni Joseph na natagpuan sa kanyang anak, si Jesus ang rurok ng kasiyahan. At kanino pa po natin matatagpuan ang kasayahan? Yun po yung letter O. Ang kahulugan ay others. Magiging masaya ka kung kinikilala mo ang iyong kapwa. Lalo na ang pagmamahal ay babahagi mo sa iyong kapwa. Kaya nga sa Paskong ito, pag ikaw po ay walang natanggap na regalo, maging masaya ka. Bakit po kayo nakatingin sa akin? Father naman,
wala na nga kaming regalo, magiging masaya pa. Bakit po? Mas masarap na tayo ay nagbibigay kesa po tayo ang tumatanggap. Lagi pong tatandaan yan. Pag tayo po ang nasasaktan na nagbibigay sa ating kapwa, ang Diyos ang mag-aad. Kaya nga po, ang pangalan ni Joseph ay God will add. Kung may kulang ang iyong kapwa dahil binibahagi mo sa Kanya ang pagmamahal, ang Diyos ang magpupuno ng kasiyahan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang letter Y, tulad ni Joseph, yung U. Matatagpuan po natin ang kasiyahan sa pamamagitan ng sarili natin kung kinikilala po natin ang Diyos. Joy of the Father. Sa letter O naman po ng Jose, ang kahulugan po nito'y obedient to the Father. Makita po natin kung papaanong sumunod sa kalooban si Joseph. At di lamang po si Joseph ang sumunod sa kalooban ng Diyos, si Maria. At si Maria, ano po ang sabi? May it be done to me according to your word. Ang kalooban ng Diyos ang maganap. At ganoon din si Joseph, ang pagkatapos po na makausap siya ng anghel, ano pong ginawa niya? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po kaya, ano po kaya ang sinusundan natin ngayon? Ano po kaya ang pinakikinggan natin ngayon? Kung gusto natin na i-add ng Diyos ang mga pagpapala, ibuhos sa iyo ng Diyos ang mga pagpapala na kakulangan ng mundong ito, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Ang madalas po kasi nating puntahan ay yung ano ang kalooban natin. Tingnan niyo po, ano pang sabi natin pag nakakompleto ng 9 na gabi? Sa simbang gabi, ang lagi pong sasabihin, pag daw po nakompleto ang simbang gabi, ibibigay sa iyo ang mga pagpapala. Lahat ng nire-request mo, hinihiling mo, ibibigay sa iyo. Tama naman po yan. Pero sana po ang hanapin natin, ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa akin at ito ang susundin ko. Pag ito ang sinusunod ko, ang kasiyahan, ang biyaya ay laging ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Letter S ng salitang Jose, ang kahulugan po nito ay si Joseph ay silent servant. Ano po yung silent servant? Tahimik lamang po siyang kumikilos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung tutuusin po, kung magbabasa po tayo sa banal na aklat, iilan lamang pong mga bahagi na ipinakikilala si Jose. Tulad po ng tagpong ito, o kaya naman pagkatapos po nito, yung aalisin sila dahil may panganib sa buhay ni Jesus, dadalin po sila doon at aalisin. Pero si Jose, nananatiling tapat sa kalooban ng Diyos. At gayon din po sana tayo. Huwag po nating ipinagmamalaki kung tayo po ay naglilingkod. Dahil kung pinagmamalaki po natin ito, hindi po ito paglilingkod. Kundi tayo ay nagtatrabaho, naglilingkod ng simple, naglilingkod ng tahimik. At pag tahimik tayo naglilingkod at nagbibigay sa Diyos, ibinabahagi natin ang mga pagpapala, hindi rin nating namamalayan. Ang pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa atin. Amen. At huli ng salita pong Jose ay yung letter E, na ang kahulugan, tulad ni Maria, Jose, enter Jesus. Pinayagan ni Jose na mag-alaga siya ng anak ng Diyos kahit hindi niya ito tunay na anak. At tayo din sa ating buhay, kung inaalagaan natin ang Diyos na naroon sa atin,
ang Diyos na nagpapakita sa atin ng mga biyaya. Dahil ang bawat sa atin ay pinananahanan ng Diyos. Hindi ba tulad din ni Maria at ni Jose? Ano sabi sa Ebanghelyo? Ang pangalang Jesus ay kahulugan ay Emmanuel, na ang kahulugan ay God is with us. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Sino po ang nakita ninyo? Nakakita po ba kayo ng sungay? Nakakita po ba kayo ng buntot? Huwag po yan ang hanapin. Kundi ang hanapin natin ay si Jesus. At kung si Jesus ang hinahanap natin, tulad ni Jose, ang Panginoong Jesus ay aalagaan natin sa ating buhay. Kaya nga hamon sa atin itong lahat. Kung kilala natin si Jose, na ang Diyos ay magbibigay sa atin, mag-aad sa atin ng mga pagpapala, panatilihin ang Diyos si Jesucristo sa ating buhay. Tulad ng pagtanggap natin sa Kanya sa banal na misa, ang Kanyang mga salita ay magkatawan tao nawa sa atin at ang Kanyang katawan at dugo ay alagaan natin tulad ni Jose at ni Maria dahil siya ay nakipamayan sa atin.